Si Jaylen Brown biglang nasama sa trade block pagdating ng off-season. Base kay Brad Stevens, i-re-evaluate nila ang trade market para kay Brown para makita yung potential package sa kanya. Based sa mga analyst, parang dinisrespect ng Celtics si Brown dahil nung una, itinanggi na yung lumabas na report regarding kay Giannis at tinanggi na rin na frustrated si Brown sa Boston. After yon, namabalikan din ang Boston ng Philadelphia after makalamang ng 3-1. Ang rason di umano kaya nilagay si Brown sa trade ay dahil sa contract. Si Tatum at si Brown may total agad na 115 million ngayong off-season. Marami ding mga players ang expiring contract sa Boston or may expire. Financial issue ang problema dito kay Brown kaya gusto siyang i-trade ang Boston at hindi si Tatum. Kapag natapos kasi ang 2027 season or kaya 2028, pwede ulit makapirma ng another contract si Brown. Parang sa July, pwede na kasing makapirma ulit si Brown ng another 2-year contract na nasa 141 million or 70 million kada taon. Dahil natapos na yung 2 taong kontrata nitong si Jaylen Brown, mawawala ng flexibility ang Boston sa mga susunod na taon kapag si Brown nakapirma ulit ng another contract or kaya pipirma ulit siya ng 3 hanggang 4 na taon. Ang isa sa mga idea na trade, ipalit si Jaylen Brown kay Kevin Durant na mas mababa ang contract at short term din na mas better financial para sa Boston kung itong si Kevin Durant ang makukuha nila. Sa sitwasyon kasi ng Boston at itong Houston, mas hihingi ng mataas na package ang Celtics kumpara sa Houston. Ang Rockets din kasi kailangan ng another scorer for next season kaya nga nila kinuha si Kevin Durant. Nasa Houston din ang dating coach ni Jaylen Brown na si Coach Ime na nakapagdala sa kanila dati sa finals. Ang isa pang pinaka-potential package si KD kasama si Tari Eason dahil sa sign and trade para makuha ng Houston si Brown. Parang kasama rin si Tari Eason sa Kevin Durant file. Based naman sa report, walang immediate task ang Rockets na i-trade agad si Kevin Durant pagdating ng off-season. Kaso meron pa rin di umanong tension sa pagitan ni KD at ni Sengun na iboto patuloy siyang most overrated player ngayong season. Kailangan din mamili ng Rockets sa pagitan ni Sengun at ni KD. Binalaan na di umano ng Nets at ng Phoenix Suns yung Rockets kay Kevin Durant. Pero iba naman kasi yung sitwasyon dati ni KD. Malaki yung kontrata niya, kaya hirap na sa cap space. Hindi na kasi ngayon 50 or 60 million ang kontrata niya. Ang problema lang sa Houston, kung Celtics ang makakapartner nila sa trade, hindi nila mababawi yung draft picks at players na pinamigay nila sa Suns. Lumalabas kasing panalo ang Suns sa trade nila sa Rockets. Kaya mas better di umano na maghanap ng team ang Rockets na makakakuha sila ng package kesa sila ang magbibigay. At isa pang option, i-retain nila si Kevin Durant. Ang Golden State may 1.5% chance sa number 1 pick at 9% naman sa number 4 pick or top 4 ngayon taon. So bukas yung lottery. Ang Thunder 7% sa top 4 at 1.5% din sa number 1 pick dahil yon sa Clippers. Ang Thunder ang number 1 team ngayon taon at possible din na makapasok ng conference finals or dumiretso ng finals tapos makakakuha pa sila ng top 4 or kahit sabihin nating top 10 pick. Dahil di umano ang 2026 draft class ang pinaka-deep lineup ngayon dekada at mahirap palagpasin ng mga teams lalo na ang daming nagtank. Pero di umano iba ang plano ng Golden State. Gagamitin ng Warriors ang kanilang first rounder ngayon 2026 para makakuha ng isang value player na maisasama sa last dance ni Steph. Hinahabol pa rin kasi ng Golden State na magkaroon ng magandang run si Steph bago siya mag-retire or kaya makakuha pa rin ng championship. Ang trade radar ngayon ng Golden State si Giannis na mukhang ayaw naman sa Warriors. Si Donovan naman nanalo na sa Piston. Na hindi mawawala dun si Kawhi na tinatarget ang Golden State since deadline pa. So base lang to sa report ng Warriors Sports website para pumayag ang Clippers sa trade. Para dito kay Kawhi, ibibigay ng Golden State yung kanilang first rounder ngayong taon sa Clippers para mapalitan yung draft pick na nakuha ng Thunder mula sa Paul George trade. Ang tagal na nun, halos 7 taon na. Since ang Clippers ay going forward na sa new era, si Butler ang pwede nilang isama para sa contract ni Kawhi. Dahil hindi pwedeng pagsamahin si Butler at si Kawhi dahil sa contract. By value, hindi ganong kataas ngayon si Kawhi dahil nga sa pending case niya. May risk din sa Warriors na masuspende si Kawhi kung sakaling maiti-trade sa kanila.
Ang risk naman dito sa Clippers, ma-void ang kontrata ni Kawhi at wala silang makuha. So win-win situation yon kung kahit sinong team ang pwede magbigay dito sa Clippers ng draft picks kapalit ni Kawhi or maiti-trade siya. Mukhang nag-move on na rin ang Warriors kay Giannis at ang hinahabol talaga nila ngayon si Kawhi. Nakadepende yon sa value ng draft picks ng Golden State na makukuha nila sa lottery. Pwede makuha din ng ibang player yung draft pick ng Golden State kung saan sila papatak, kung number 4 or kaya number 5 dahil mataas pa rin yun. Mali pa pala yung statement ko. Pwede makuha ng ibang team yung draft picks ng Golden State depende sa ibibigay nila. Dahil kasama din doon ang Boston at itong si Jaylen Brown para makuha yung top pick ng Warriors. Ito na rin kasi yung potential na huling pagkakataon na pwede makakuha ang mga tanking team ng isang player na galing sa draft. Kaya hahabulin di umano ng mga teams yung top pick ng Golden State kung sakaling iti-trade nila. At posibleng hindi lang si Kawhi ang makuha nila or option nila. Ito nabasa ko lang sa mga forum kaya hinahabol ng Warriors na makapag-champion pa si Steph. Dahil kapag nag-retire siya, yung team owner pwede nang ibenta yung ibang share ng Golden State. Paldo na siya dun.